Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline with Kenny G. At kayo po'y nakikinig ng Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong host for tonight. Ngayon pong araw ng Huwebes, ako po si Kenny G, ang inyong pong host at makakasamang counselor sa pagkakataong ito. So, kamusta ka kapatid? Kung ikaw ay nakararanas ng problema or meron kang mga pinagdadaanang mabibigat sa iyong buhay, ang programang Heartline ay para sa iyo. Ang Heartline ay isang radio counseling program na hinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company at tuwing Huwebes po, ito po ay in partnership with Back to the Bible Philippines. Kaya kung ikaw ay may katanungan ngayong gabing ito o nais mong makakita o makarinig ng mga advice mula sa inyong pong mga counselors for tonight, ang aming pong mga numero ay ang mga sumusunod: 0916-296-6620 para sa Globe at 0961-784-9351 naman para sa Smart. At syempre, pwede ka rin naman magpadala kung gamit mo ang iyong cellphone ngayon at nakikinig ka sa pamamagitan ng Facebook fan page or nais mong sumangguni sa amin sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ng internet or ng Facebook, i-type mo lamang sa iyong search bar Heartline FEBC at dito makikita mo na ang logo namin na puso. Pwede mo na kaming pakinggan dito, pwede ka na magpadala ng iyong mga komento at pwede ka rin magpadala ng iyong katanungan. Kung nais mo naman na mas pribado ang iyong pagpapadala ng katanungan, pwede mo itong i-PM din naman sa amin at kami naman ay magre-responde sa abot ng aming makakaya sa oras po na naibigay po sa amin. So, ang Heartline po ay mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi every weekdays, no? Monday to Friday. Ito po ang programa sa 702 DZAS mula 9 p.m. to 11 p.m. So, ano pang hinihintay mo kapatid? Kung meron kang pinagdadaanan, kung meron kang problema, padala ka na ng iyong mga katanungan. Binabati muna natin, no, first and foremost, ang aking mother, no, na nag-celebrate ng kanyang wedding anniversary noong Tuesday. No? Ito po yung anniversary nila ng yumaong si Pastor Clem Guillermo. No? So, belated happy anniversary sa kanila, no, sa mag-asawang Guillermo, no. And good evening sa lahat na nakikinig. Binabati ko din ang aking mga kaibigan from church at from Proclaim His Name Christian Fellowship and from Victory at from Jesus Above All Names Christian Fellowship. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? At sa mga tagapakinig din natin, kung nasa kotse ka, nasa sasakyan, o pauwi ka sa inyong tahanan, or nasa bahay ka, nag-chill ka lang, no? Sana ay makatuwang ka namin ngayong gabi ito. So, tonight is a special night, no? Since December na, no? At malapit na ang Kapaskuhan na marami sa ating mga kababayan ay talaga naman pong inaabangan. Sa gabi pong ito, tayo po ay pinag-unlakan ng isa pong very special guest, no? Siya po ay isang counselor din na kasama ko sa Back to the Bible Philippines. Siya po ang aking supervisor. Without further ado, si Miss Benny Guillermo. Good evening, Benny. Good evening sa iyo, Ken Guillermo, at sa mga tagapakinig at nanunood ng Heartline Thursday edition aired over 702 DZAS. Salamat sa pagkakataong maging kabahagi muli ng programa ngayong gabi. Salamat din, ano. Nalibre kasi kita, kaya wala kang choice kung hindi samahan ako sa pagtatrabaho. Anyway, so I am honored, no, to have you and to get your insights sa mga questions, no, ng mga ating mga tigapakinig. So simulan na natin, Ate Benny, no, sa ating mga katanungan ngayong gabing ito. Ang ating first question ay ganito: Good evening po. May niece po ako from Lawag. Namatay ang husband niya recently sa Qatar. Car accident.
Dumating sa puntong di niya nakayanan ang pain ng pagkamatay ng asawa niya, umuwi siya sa hometown niya sa Pangasinan and alone sa house niya. Ang anak niya ay nasa kapatid niya, grade 8 na. We were shocked na nag-suicide siya yesterday. Napakabait niya. Ano po kaya ang kalagayan niya sa Panginoon? Believer po siya. May nagsabing makitid ang utak daw niya, masakit pong marinig ang panghusga at ayaw tanggapin sa isang church para sa last rites niya. Ano po ba ang maipapayo natin sa naiwan niya? Salamat po and God bless. Okay, sige, siguro let me start, no? Being a preacher, no? Nakakalungkot, Ate Benny, no? Kasi there are some churches, of course, we will respect their, meron silang patakaran sa kanilang organization, ano? We would like to respect them, no? But on the angle of mental illness, Ate Benny, at sa mga tigapakinig natin, we have to consider that mental illness such as depression, anxiety, bipolar, schizophrenic, no? These are all sickness, no? Na maganda na isipin natin na yung mental illness na kagaya ng ibang karamdaman, kagaya po ng cancer, kagaya ng diabetes, kagaya ng ano pa ba, ng COVID-19 pandemic, hindi po ba? And when we look at it this way, makikita po natin na posibleng may karamdaman ang kanyang pag-iisip. At when we look at it like that, no, suicide, yung kanyang pagpapakamatay could be triggered by the illness, no? And for me, para sa akin, ano, naniniwala ako na pwede pa din, ano, ang Diyos pa din ang maghuhusga, kahit po siya ay nag-suicide, no, ang Diyos pa din po ang maghuhusga kung saan siya mapupunta, no, kasi we cannot, as a man, no, we cannot judge a person na sa impyerno siya napunta, di ba? Kasi hindi naman talaga natin malalaman ito, di ba? Wala naman talaga tayong foresight para makita, no, kung saan siya mapupunta, bagamat clear ang Bible when it comes to the law of killing, 'di ba? Sa Ten Commandments nakalagay doon na masama talagang pumatay ng tao, hindi ba? And ang suicide, in consideration, pagpapatay din ito. Subalit what I want to point out is this, no? Na ang mental illness is a sickness, kagaya ng cancer na maaaring makapag-trigger na kumitil ng buhay ng isang tao. For the question, no, na ano po ba ang maipapayo natin sa mga naiwan niya, no? Siguro, to me, no, this is kind of hard kasi mag-isa na lang o naulila yung kanyang anak o hindi ko alam kung ilan pa yung anak niya, no? Nangulila na yung mga anak o yung anak niya dahil nga po namatay na yung asawa at nagpakamatay pa yung nanay o yung mother. The best thing to do is to first talk about it, no? Kausapin ninyo yung bata and let the child realize na namatay ang kanyang mga magulang, no? Because the truth is, there's no point in hiding. Marami po kasing pagkakataon to para madaling ma-bear ng isang tao ang pain, ipinagkakait ng mga magulang o ng ibang tao ang totoong nangyari. For a grade 8 student, meron na siyang visualization about death, no? Meron na siyang understanding about death. At kung patatagalin pa natin na hindi malaman ng taong ito na ang kanyang nanay ay nagpakamatay, baka magkaroon ng mas malaking epekto ito sa kanya in the future. So that's the first thing to do, no? Open, talk to the person, talk to the loved one about the suicide incident, no? Upang sa ganun magkaroon siya ng choice kung ano yung kanyang paniniwalaan, ano yung kanyang gagampanan, paano siya mag-grieve ng tama, no? So that's the first thing to do, talk to the person about it. And then sumunod, secondly, that I want to advise, no, is to talk to the close family members, no? Baka naman meron siyang mga tito, tita na malapit naman talaga sa kanya at handa siyang suportahan financially, emotionally, hindi ba? Upang sa ganun matulungan yung bata, no? And I'm hoping naman na meron pa ring mga kamag-anak na handang tumulong, no?
upang sa ganun makapagtapos itong batang ito, makakita pa rin ng hope itong batang ito, no? Talk to the family members, 'di ba? Kung hindi naman sa isang household lamang, baka pwede na mag-chip in muna yung mga magkakapatid, yung mga magpipinsan, mga magkakamag-anak upang mapagtapos o matulungan, masuportahan man lamang itong batang ito. Okay? So that's the second thing to do, no? Find a support system for this person. And naturally, we will go to the family members, 'di ba? Yung mga relatives niya na malapit sa kanya, no? Upang sa ganun ay matulungan siyang hindi lang makapag-grieve, kung hindi makapagpatuloy ng kanyang buhay. At ang pangatlong may advice ko, no, para doon sa naiwan nitong trahedyang naranasan ng family. The third thing that I could advise is to seek spirituality, no? Since I am a preacher, I am a pastor, no? It is research-based na malaking tulong din ang spiritualidad pagdating sa mga nararanasang trahedya ng isang tao. Okay? Maybe pwede nyo siyang i-connecta sa isang simbahan, maybe pwede nyo siyang isama sa mga youth gathering, hindi po ba? Upang sa ganun, magkaroon siya ng understanding ng purpose ng spirituality. Baka makakilala siya ng mas mainam sa Panginoon Diyos at dito siya makadraw ng kanyang spiritual strength, no? Sapagkat hindi natin maikakaila, no? Lalong-lalo na sa mga pagkakataong trahedyang kagaya ng naranasan nitong pamilyang ito, hindi natin pwedeng tanggalin na makakatulong at malaking tulong talaga ang pagkakaroon ng isang pinaniniwalaan, spirituality. So that is my 3 advice, no, para doon sa nangulila. Ate Benny, do you have anything in mind? Mahirap nga talaga, Kenny G, kapag ang usapin ay trahedya kagaya ng suicide, no? And I agree with your 3 suggestions. And doon sa panghuling suggestion na sinabi mo na kailangan matulungan ang tao, ang bata, no? At hindi lamang yung anak na naiwan, kundi pati yung mga kamag-anak nung naiwan, na ma-boost ang spirituality. Whether that spirituality may be developed or enhanced in the context of church community or even within the confines of therapy, Kasi meron na rin namang mga iba't ibang klase ng therapy na binibigyan din ng diin at emphasis ang existential aspect at spirituality ng isang tao. Kinakailangan ito na maproseso at magabayan at mamodelo sa bata, yung grade 8 nating estudyante, mamodelo yung pagiging okay ng pag-grieve. No? That's right. Na okay lang na mangulila, okay lang na maglament, okay lang na mag-grieve, dahil malaking bagay yung nawala sa kanya. Correct. Part of himself or herself talagang nawala sa kanya. So, okay yun, no, na i-boost ang kanyang spirituality. At isa ring bagay at isa ring rason kung bakit kinakailangan na matulungan maproseso ang trahedyang ito para doon sa bata. Kasi kung titingnan po natin mga kapatid, yung suicide po, yung tendency po ng suicide can be passed down to generations. Mataas po ang suicide risk ng isang tao na merong history sa kanyang linya ng suicide. At mataas din po ang suicide risk na tinatawag natin kapag yung pagka-discover ng body ay nakita din mismo ng taong naiwan. So, kinakailangan po, at any rate, kung nakita man yung katawan nitong nanay, by that grade 8 student, at any rate, kinakailangan pa rin magabayan talaga ng professional ang batang ito sa kanyang pagluluksa, no? At sa therapy kasi natutulungan din ang bata na mag-tap into his other resources kung paano siya paano niya makakapagpatuloy sa kanyang buhay, no? So
I would like to echo that suggestion na i-enhance ang kaniyang spirituality by tapping into faith resources and even other psychological or inner resources na mayroon yung batang yon para sa kaniyang chance pa na mapabuti ang direksyon ng kanyang buhay. Correct. And Ate Benny, when it comes to psychology and counseling, hindi lamang nalilimitahan ang kahulugan ng spiritualidad sa isang relihiyon. Di ba? So, pwede rin itong maging kagaya nung sinabi mo kanina, it could be therapy, it could be passion, di ba? It could be arts, di ba? So, pwede rin niya itap itong mga bagay na ito. Tama? So, Ate Benny, since malapit na rin ang Christmas, siguro magandang pag-usapan na rin natin ang bagay na ito. Ang Christmas season, nakakapag-amplify ng mga emotion ng tao. No? Kapag malungkot ka ng November or masaya ka ng November, pagpasok mo ng December, ay yung emotion na bit-bit mo ay nadadoble, nadatriple, lumalakas, tumitindi. Now, if there are some listeners tonight, Ate Benny, who are feeling depressed, who are anxious, ano kaya para sa iyo, ano yung mga maipapayo natin for us, kunyari ako lang mag-isa, kagaya nitong nag-suicide na ito, nag-isolate kasi siya, 'di ba? And malakas ang temptation, 'di ba, na magkitil ng buhay kapag walang nagsusupport sa iyo. So, for your in your opinion, nitong papasok na Christmas, can a person avoid suicidal thoughts? Pwede ba ito? Is there a possibility wherein a person can really empower himself, herself, kahit siya lang mag-isa? Lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan? Oo, definitely, Kenny G. Merong, sabi nga ng isang paborito kong thinker, choice is the only thing we're given. Ako ba yan? Thinker na yan? Tingnan natin. Choice is the only thing we're given in this life. So, meron po tayong kakayanang piliin ang trajectory or direction na nais nating tahakin. And for anyone who has experienced, difficulty, tragedy, pwede pa rin niyang piliin sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang naranas, frustration, pwede pa rin niyang piliin yung direction na gusto niyang tahakin. Paano niya gustong maging iba ang direction ng kanyang buhay mula doon sa mga sa pinanggalingan niya or sa mga taong halimbawa kagaya nito sa mga taong pinili ang ibang direction, So yes, to answer your question, maaari niyang ma-empower ang kanyang sarili to choose another direction. I would suggest na at least for that person na nakaka-identify doon sa scenario na describe mo, Kenny G, to at least connect with someone whom they can identify as a good other or a safe space. Mahirap po na talagang isolated na nga tayo minsan by force of circumstances. Lalo na ngayong pandemic. Oo. Mas dadagdagan pa po natin yung layer of isolation by really choosing for ourselves na ayoko nang makipaghalubilo. But if you know that your life is worth living, and this life has more good things to offer, that you are craving for beauty, truth, goodness, and love, then I encourage you to surround yourself with people who can help you discover and amplify the good side of life. So kahit isa lamang or dalawang tao na maituturi mong good other or safe space, wag never allow yourself to be disconnected mula doon sa mga taong yun. Pagkos maging intentional ka. In fact, meron tayong tinatawag na paradoxical intention na technique. Okay. What is that? Kung ano man yung nararamdaman mo, halimbawa, nararamdaman mo, I feel like isolating myself. Ang gawin mo behaviorally, yung opposite nun. Okay. Kaya paradoxical. Oo. Halimbawa, you woke up one morning and you say, and you felt like, I just want to stay in bed kasi
I feel sad, ganon. Ang gagawin mo yung kabaliktaran. Okay. You know? Okay. So, may tulong din yan. Okay. May tulong din yung ganoong intervention, self-intervention Okay. na tinatawag. Okay. So, the more you feel na parang ayoko na, Tsaka I mo lost faith and hope in people, in connection, etc. Then all the more, i-challenge mo ang sarili mo na I really have to find my tribe, my people who can lead me in the good side of life. Good, no? That's really good, no? And from my experience, Ate Benny, no, in group counseling, no, ang experience ko naman din ay, kagaya ng sinasabi mo, na kapag ka lalo ka nang hihina, tsaka mo doblehin, di ba? So, ito ay common practice din sa NA, Ate Benny, no? And for 10 months, no, yung behavior na de-develop di ba? From experimental into lifestyle, no? Na nakasanayan ko na kapag mahirap, nung pumasok ako ng school, kapag walang nagtataas at kinakabahan ako, lalo ako magtataas ng kamay, di ba? Ibig sabihin, hindi lamang sa isang anggulo ko ng buhay nakita na pwede kong i-challenge ang sarili ko not to take drugs, but naging holistic siya, no? If there are, kapag mahirap, pumasok sa trabaho, lalo akong papasok, no? Lalo akong aagahan, no? So, I like that, no? There's a name for that pala, no? Paradoxical intention, no? Buti na lang meron tayong doktora dito, no? At meron din namang, it's either paradoxical intention or yung iba naman, they wanna phrase it as paradoxical intervention. Kung narinig nyo na po yung salitang fake it till you make it, konektado po yan doon. In fact, I think it's CBT ba or REBT, cognitive therapy na perspective. Isa yon sa mga mantra na, just fake it muna till you feel it. Okay. Hindi mo pa man nararamdamang sasaya ang buhay mo ngayon. I think it's REBT. But act and feel it, no, as if it's already there. No? So, REBT, it's not rebbed. Yun yung nabasa ko sa book. rabbits. It's not Revit, it's REBT. So, thank you, Ate Benny. No? On the other side, Ate Benny, if, siguro maganda rin, para doon sa mga family members na dumaraan yung kanilang loved ones sa, siguro matatawag natin na suicidal thoughts or tendencies. No? And there are some situations wherein yung loved one ay avoidant. No, ayaw nilang makikonnect, no. They just want to be left alone, no. Ano ba yung magandang gawin, ano? Uy, oo. Kasi minsan umiiwas talaga yung mga tao, ayaw nila yung broken-hearted, ayaw nilang pag-usapan, no. And it's avoidance, no. That's their skill, that's their defense mechanism. So how can if I were the family member, how can I effectively reach out? Ang ganda nun, Kennedy, siguro yung desisyon na mag-isolate muna ay out of careful introspection naman yun na parang, I think for now, mas makakabuti sa akin na i-limit muna ang aking interaction with the outside world or with my family, or at least meron na akong 30 minutes of interaction with everyone, but I think it would serve me well muna kung itong panahon na to, a huge chunk of time of my day ay sa akin lang. So, if it's out of careful introspection that they want to isolate or go into solitude and silence, that's also good. In fact, silence and solitude is a spiritual discipline. That's true. As identified by some of our mentors. And even yung book na I would encourage everyone to read, The Life of Anthony. Over the holiday. Yes, for you it's The Life of Anthony. For me it's The Great Omission by Willard Dallas or Dallas Willard, basta may ganong names. So silence and solitude, It's about solitude, no? That could be okay, no? But for the family members, for the friends, dito po natin ma-differentiate yung effect ng presence natin. Kasi there is such a thing as a respectful presence. And meron namang isa na annoying presence. Or aggressive. Or aggressive, no? So, kung sana, piliin po natin na yung presence po natin is maging respectful and assuring. Okay. So, paano po ba nagiging respectful ang ating presence natin para po sa isang scenario or sa isang tao na ganito ngayon? Correct. Yung kanyang sitwasyon, ano? You can say something like, Son, I noticed that you like spending, most of your time Alone in your room.
I don't know exactly what's going on. If it were just up to me, I would like for me to know. But if you are not yet ready to talk about it, I will respect that. I just want you to know that when you are ready, and when you're ready to walk out of, your room, Okay. you know how to find me. I'll always be here. Okay. Maganda, no? Assuring. Respectful, no? Respectful siya. Assuring siya na, kumbaga, son, ready when you are. I am ready when Okay, you are. okay. And if you are, you know where to find me. Nakakalungkot din, Ate Benny, kasi may mga pagkakataon na powerless talaga tayo, even as family members, diba? Totoo. But I like how you put it, no? The best thing siguro na pwede natin gawin is to make our presence felt respectfully. Diba? Na malaman lang nung tao na nandiyan ka. If you are ready, no? Kasi ang napansin ko naman, kapag ka pushy or aggressive, no? Pag-usapan natin yan. Lalong na-shy away yung tao, no? Lalo siyang ang nararamdaman ng tao na who is in this kind of situation, ang nararamdaman niya ay nagigilty pa siya tuloy kasi yung family members niya ay too worried or too aggressive, di ba? So nakakadagdag ng bigat, no? Yeah. At maganda rin, Kenny G, no, na iparating nyo doon sa family member na yun that you are seeing him or you're seeing her in his or her struggle. Kagaya no, example natin, no, na parang, son, I noticed that you have been spending, most of your time alone in your room, no? Hindi siya judgy, kaya hindi rin siya na parang, bakit lagi kang nasa room mo, Oo nga, no? delikado But, yan. Oo. it communicates the idea that, somebody sees me. Somebody feels my absence, no? When nandun nga ako, kapag nasa room ako, nafe-feel nila, no? So, whether malaking bagay kung papaano nyo iyon sinasabi, no? So, at least ma-communicate nyo dun sa tao na, anak, I see you. I see you in your struggle, and you know I'm where here. to find me. I am here. So maganda yan, ano? I like that, no? Na respectful yung iyong approach at hindi ito aggressive at hindi naman din parang pabaya o pressing tayo doon sa isang tao, no? So hopefully, no, doon sa mga listeners natin, maybe you are not that person but you have a friend or a friend's friend or a loved one who you feel is under this situation right now, no? Lalo na, Ate Benny, no, rampant kasi ngayon yung yung isolation, Ate Benny, So most people feel alone, no? And we, no, the two of us, we have clients who are experiencing things like this, no? Maganda pa rin kung matutulungan ninyo sila, maganda pa rin if you can connect them with a counselor, psychologist, Right. 'di ba? So that makapag-usap. Kasi there are may potential power kasi, Ate Benny, yung walang relationship 'di ba? Ibig sabihin, if that person would talk to someone, mas madali siya maging honest when it comes to a stranger compared to someone who would reciprocate the emotions, no? Or magre-reflect ng damdamin, 'di ba? Kapag mag-share ng isang anak sa kanyang nanay ng breakup niya, yung nanay malulungkot, 'di ba? Anong nangyari? 'Di ba? Bakit ka iniwan? Ano bang sinabi ng ex buwisit mo? na yan? So, sa mga pagkakataon kagaya ng ganitong problema, malaking potential yung power ng counseling, lalong-lalo na kapag walang relationship. Kasi hindi bias, hindi siya judged kaagad, di ba? And then, he will hear or she will hear kung ano yung pwedeng maitama, di ba? Hindi bias di ba? Kasi kapag magulang, kamag-anak, pinsan, best friend ang magsasabi, there are times na yung efficacy ng kanyang mga sinasabi ay hindi na kasing powerful kasi nga, kilala yung storya ng isang tao. So, kung maiko-connecta ninyo yung inyong loved one, family member sa isang counselor, I would encourage you to do so. No? Kasi yung mga counselors natin at mga psychologists, they are trained, diba? They are trained to help, to listen, no? To empathize, no? Kahit paano makukuha nila yan sa mga professional help. Okay? Pero subalit kung hindi talaga available, na halimbawa, hindi talaga available na ma-connect pa
ang iyong kaibigan, sa isang counselor, alam mo, malaking bagay yung naandun ka lang, yung presence mo. Ako, Kenny G, maaga ako natutulog eh. Obviously, yes. Madali ako makatulog. Obviously. Go on. Alas 10, tulog na ako. Go on. I believe. Alas 10, tulog na ako, no? However, I think this was 2 or 3 days ago. I had to, na-disrupt ang aking bedtime, no? Ang Okay. aking sleep routine because I had a high-risk client na who was on suicide watch. And Na-disrupt ang iyong to, at ang iyong mga mahal sa buhay. Continue. no? Kung tutuusin, because hindi naman kami magkasama eh. Wala kami sa iisang lugar, ano? So, I just called, no? Tinawagan ko lamang siya. And then, may mga pagkakataon na wala na akong sinasabi. But just knowing, letting that person know that someone is, on the other end of the line with him. Kahit nasira nasacrifice yung tulog mo, ang laking bagay na you helped someone stay at bay. Yes, correct. No? So, kung ikaw, hindi mo man maipadala sa counselor ang iyong, friend or family member or pinsan, at nagkakaroon siya ng tension, parang Nawawalan ng pag-asa. kahit wala kayong pag-usapan, but just knowing, no, na nandito ka. ako sa linya. That could save a life. That could save a life. That's right. So, maganda yan, Ate Benny, no, na stay put, no. I like it, no, respectful approach, no, na nandoon ka lang, respectfully, not correcting, not judging, no, that could save a life. Okay. So, muli, ang ating pong programa ay Heartline. Ito po ay isang radio counseling program. Kung nais niyo magpadala ng inyong mga katanungan, ang ating pong mga numero sa Globe po natin ay 0916-296-6620 at sa Smart naman po natin ay 0961-784-9351. Siyempre kapatid, pwede ka magpadala ng iyong katanungan sa pamamagitan ng Facebook. I-type mo lamang sa iyong search bar Heartline FEBC at dito makikita mo na ang logo namin na puso at pwede ka na makapakinig, pwede ka magpadala ng iyong komento at pwede ka rin magpadala ng iyong private message upang matugunan natin ang iyong mga katanungan. Heartline FEBC. Heartline FEBC. Pusong-puso. Another question that we have tonight. Hello po, good evening. Ako po, ma'am, simula po bata ako, lagi po akong nag-iisa at walang kausap. Tapos naulila pa po ako, malalim ang mga sugat sa puso ko. Lagi po akong malungkot at depressed. Naghahanap po lagi ng magpapadama ng pagmamahal. Ano po kaya ang maipapayo nyo sa mga tulad kong nakakaranas nito? Okay. So, nakakalungkot, no? Babalikan natin yung season natin ngayon. Papasok na ang, nasa loob na tayo ng December. At papalapit na tayo ng Pasko, no? At may pandemic pa tayo. So, yung social isolation is very thick, no? Ibig sabihin, it is present, no? Siguro, for me, no, ang maipapayo ko sa inyo na nakararanas ng ganitong depression at kalungkutan, no? Nakakalungkot, no? I am sad for you, no? Nalulungkot din po ako na simula nung bata ka ay siguro nangungulila ka na at naghahanap naman talaga ang bawat isang individual. In fact, in a form of survival, even babies have this, no? Yung tendency to yearn, no? To desire love, no? Kasi we have emotions, 'di ba? Kaya naghahanap tayo ng pag-ibig, no? Valid po, no, na nalulungkot tayo kapag hindi natin ito nararamdaman o nararanasan. Siguro ang maipapayo ko sa inyo, no? There are churches right now who are very active, no, and proactive when it comes to discipleship making, no. There are churches na hindi lang para sa brand, no, yung talagang they are very genuine, no, na hindi lang para makapagparami ng miyembro, para maging popular, para pampadami ng tithes. para pamparami ng tithes, correct, no. There are some genuine Christians na talagang handa at
kayang tumulong o sumalalay sa iyo, no? So, pwede kang search within your community siguro, no? Ano ba yung mga Christian churches na nandiyan sa inyong paligid? Pwede rin sa panahon na ito, no? Pwede kang mag-type lamang sa iyong gadget o sa iyong cellphone ng Christian church at maraming lalabas na near me, no? Pwede mo itong puntahan at pwede kang mag-connect sa kanila. But definitely, itong move na ito would require your action, no? Kailangan mo din maging proactive na kailangan ko magkaroon ng kaibigan, ng kasama, ng makakausap, no? And when you are there, no, kapag nasubukan mo, no, try to be open, no? Try to be open and try not to be dishonest. Kasi Ate Benny ganito, no? Ang tendency from my observation, ang tendency ng mga nangulila na tao is that nagiging presenting self sila. Ibig sabihin, ng presenting self na behavior is that I want them to like me, so I would project someone that I am not, no? Magsisinungaling ako. Yan yung presenting self, eh. Addictive behavior yan. And it stems up from loneliness, no? Hindi kasi ako nagustuhan ng magulang ko dahil sa behavior ko. So, binabago ko yung ugali ko pagdating sa ibang tao. No? Nagiging generous ako, nagiging liar ako, para magustuhan nila ako. When it comes to finding real friends, pwede mong tanggalin yung mask. Lalong-lalo na sa mga church, no? Be yourself, no? You can talk about your experience, 'di ba? Definitely not immediately, 'di ba? Pwede mong kunin yung timing, pero it would be of great help kung totoong tao kang pupunta doon at hindi yung artistang ikaw. Sapagkat hindi matutulungan yung artistang ikaw, hindi mababago yung totoong ikaw. Okay? Ibig sabihin, the false self could not get help. Diba? That would make change to the true self. Okay? So, mahalaga na magpakatotoo ka. No? Na when you encounter people, especially in church, no, magpakatotoo ka lang, kapatid. And I'm sure na someone, no, from the church will catch you, will help you. Suriin mo rin, kapatid, sapagkat ang iyong pangungulila at pagka-depress ay nagsimula pa noong bata ikaw. Suriin mo rin ang anggulo ng mental challenge maybe or yung difficulty kasi kumbaga enduring Kennedy. Tuloy-tuloy, no? So, tingnan mo rin, maganda pa rin na makipag-check-in ka or consult with a professional kung para lamang matrace, matrace at masuri kung ano ba yung uri ng iyong pagka-depress kasi merong iba't ibang uri ng depression, or it could be a clinical kind of depression. Correct. Tapos kapag clinical, meron pang iba't ibang kategorya yan, like MDD ba yan, or MDD stands for major depressive disorder. Tapos meron pang mga subgrade yan. So, kung napapansin mo na matagal na ito, simula pa nung bata, then definitely, along with membership or engagement, interaction with a church community. Kasi totoo nga naman yung pagmamahal ng Panginoon ay naipapamalas ng kapwa, di ba? Correct. At ang iyong pag-ibig sa Panginoon ay maipapamalas mo rin sa pag-ibig mo sa kapwa. Correct. So, kailangan mo talaga ng connection, kailangan mo ng community. But together with being part of a community, yun nga, suriin mo rin yung ganong anggulo na ito bang depression ko or pangungulila is this a transitional maladjustment or matagal ko na kasi itong daladala, baka this is something serious already. So, na kahit may tao naman dyan, dahil yun na yung nakalagyan ko, nakasanayan, no? So, serious na pala, no? Na may mental illness na pala siya. At any rate, wala kang talo kung yung dalawang suggestion na narinig mo ay gagawin mo, But again,
magsisimula yan sa action na willing mong i-take. Oo, correct, correct. Sa action, maliban sa pagkukulong, Okay. maliban okay. sa shut off ng mga tao, Okay. okay? Action to reach out, Right, get right, your phone right. and then actually start typing on your Seeking for community church or seeking for help. And you know what, Ate Ben, nowadays, marami na rin tayong mga pastors, churches, priests who are trained. Totoo, thank God for that. Thank God for that, no, na hindi lang lahat ipinagpe-pray, no, although we do not dismiss the power of prayer. Meron din mga pastors and priests or ministers who are training already, no, to get through help psychologically, 'di ba? Ibig sabihin, nandito na tayo sa panahon na hindi na kina-cancel ng mga religious leaders yung side Psikolohiya. ng psychology, no? So natututunan na rin, no, natatanggap na rin ng mga churches, no, that there is a need. Ate Benny, you know what? Doon sa school na pinanggalingan ko, siguro mga 70% na mga kaklase ko ay priest, 'di ba? Kasi nakita nila yung kahalagahan, no, na makatulong holistically, hindi lamang let's confess, let's pray, no. There is also a need to direct or face the mental illness, no, ng mga membro, ng mga pare or ng mga pastors. Siguro pwede mo yan maging isang measure, kapag ang simbahan na iyong pinuntahan ay nagdi-dismiss or nagpo-promote ng divide between faith and science or psychology, then maybe easy ka lang doon. Try ka pa maghanap, because spiritual formation actually involves the marriage of theology and psychology. So, and again, Ate Benny, we are not dismissing the power of faith. no, definitely. Dapat nga nagpo-permeate, nagpo-permeate sa iba't ibang aspeto or dimensyon ng tao, ng buhay. Ang spirituality, ang Correct. resources, ang faith resources na And we have to tinatawag. understand that even the Lord Jesus Christ, no, ay pinapahalagahan niya rin yung mental health or psychological health ng mga disipulo niya. There's a passage in the Bible wherein sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, come with me, come away for a while, 'di ba? And rest, no? Ibig sabihin, kung puro pananampalataya lang, wag tayong magpahinga, ministry pa, no? But in the passage, makikita natin na even ang Panginoong Hesukristo, ini-entertain niya yung kahalagahan ng kapahingahan, ng psychological or emotional health ng isang tao. Na hindi lamang, we still have a project to do, or we still have to do this. No. And you know what, Ate Benny, no? I think, no, if I'm not mistaken, this is coming from the book of Luke, no? Lanong sinabi ng Panginoong Hesukristo, come with me, come away for a while and have a rest. And I believe after that, doon nangyari yung feeding of the 5,000. Lupet. So, what I'm pointing at is, mahalaga rin para kay Jesus Christ yung psychological and physical rest ng isang tao. So, ibig sabihin, we are not dismissing the spirituality side. We are also not, hindi rin naman natin, Ate Benny, anong tawag dito, hina-highlight, no? Hindi naman natin din ini-exaggerate yung psychological side, diba? So, let's keep in mind na pwedeng magkatuwang ang mga bagay na ito. Isa sa mga paborito kong passage that reflects Jesus' self-care Okay. ay matatagpuan sa Matthew 13 verse 1. Okay. On that day, Jesus stepped out of the house and sat by the sea. Oh, okay. So, Ganda chill nun. lang siya doon, no? Connecting with nature. Oo. Ang ganda nun. I love the beach, Kenji. Correct. Alam mo yan, no? Yes. At doon tayo nakakakuha ng honest perspective about our humanity. Correct. That there is, that there are bigger things than us. Correct. That if you think about it, tayo ay isang maliit, no? Compared sa kalakihan ng dagat at kalawakan ng It's good. sky. No? So, Good, it gives us an honest perspective and evaluation. Oo nga, no?
Oo. I'm not the world. Oo nga, No? oo, oo. So, dito ko nakikita yung gano'n. Parang na-imagine ko si Jesus, no, na parang Chill lang. chill lang tayo. Oo, Parang oo. dami kong ginawa this week. Oo, Dami kulang. kong ministry. Oo. Dami kong healing na ginawa, no? Oo. Medyo step out of the house muna ako Oo. and sit by the sea. Ganda, Oo. no? No? Ganda nun, no? Pagpapakita ng kapahingahan, no? That we all need. That we all Even need. Jesus, Even di ba? Jesus. Makapangyarihan yon. So, nailed it. Another question that we have for tonight is this, Ate Benny. Bakit minsan po napakahirap pong magpatawad, lalo na po pag paulit-ulit lang po ang ginagawa niya? Okay. So, at the get-go, this is called codependency. Okay? Sakit naman nun. Oo nga nakakalungkot isipin, ano? Subalit kapatid, ang tawag dito ay codependency and you're the codependent, no? Ibig sabihin nito, no? Ang codependency ay excessive dependency emotionally, psychologically, mentally, emotionally on the other person. And when there is codependency in any relationship, no, may enabling. Okay? Ibig sabihin ng enabling, Ate Benny, sinaktan niya ako, humingi siya ng tawad, pinatawad ko, inulit siya sa akin, lumapit siya sa akin, pinatawad ko, ini-enable o pinanghihintulutan ko siyang ulit-ulitin niya yon sapagkat pinapatawad ko siya. Okay? So we have to understand, Ate Benny, the difference between supporting and codependency. Okay? Yung pagsuporta, meron itong boundaries. Okay? Ibig sabihin ganito, no? If you want to support your loved one, your husband, there's nothing wrong about it, no? Pero yung support mo, there is an edge. No? Hindi ito all out na buong buhay mo, ibibigay mo kahit lokohin ka na, kahit masamain ka na, kahit inutangan ka na at hindi ka binabayaran, pinapautang mo ulit. There's a limit. There has to be a limit. And that is support. No? On the other side, yung codependency naman ay patuloy mo lang pinapatawad, patuloy mo, wala kang boundary, no? So, for us, para madali tayo makapagpatawad, we have to set some boundaries, no? O kapag ginawa mo ito, kapag niloko mo ulit ako, no? Hindi kasi naka-indicate kung ano yung mga nagawa, no? Kapag tinutay mo ulit ako, uuwi muna ako sa mama ko for 1 month. Okay? And then do it. And that is taking actions to your words. And maybe, no, most of the time, ito yung nakakapag-bigay ng palaisipan sa mga taong nagkakasala. Diba? Na, seryoso na pala ito, no? You know what? Share ko lang, Ate Benny, no? What? During the time that I was in active addiction, when my father told me na, anak, huli na ito, I saw it in his eyes na totoo, na hindi na pa pwedeng sayangin yung tulong na ibibigay niya. Hindi na pa pwedeng baliwalain yung kanyang pagsuporta sa aking pagdi-detoxify. So, with the help of my wife and my father, I grabbed that opportunity. Kasi nakita ko na huli na nga talaga to. Kumbaga sa labanan ng baraha, last card na ito. So, hindi ko sinayang. So, what I'm trying to say is this, no? Kaya kahirap magpatawad kasi patuloy mong pinababayaan o pinanghihintulutan na gawin sa iyo yung pagkakamali. Set some boundaries, set some clarifications, and put action doon sa boundaries na yun. Nahirap nga naman kapag wala rin talagang nakikitang pagbabago. Frustrating. Oo nga. Kaya siguro maganda rin tingnan yung angulo na ano yung mga paulit-ulit kong ginagawa na hindi na effective. Pero Correct. kahit pa paano, ginagawa ko pa rin. No? Insanity. So, kung nakita natin yung elementong yon na alam naman natin hindi effective, hindi nakakadulot ng pagbabago, then could it be na pwede tayong maghanap ng ibang pamamaraan para Right. makadating tayo doon sa behavioral goal na tinatawag. Yun lang din pagdating sa conflict resolution or pagdating sa pagbabago ng isang tao. Hindi talaga natin malalaman na nagbabago yung tao kung tawag dito, hindi natin
i-identify yung mga nais nating makita. Correct. Or hindi natin na-measure yung mga nais nating makita. So, isa sa mga points na kapag nagsisimula ang process of change, kailangan muna, siguro yung basic lang muna, kailangan muna ma-identify yung goal ng pagbabago. Good. At if possible, make the goal measurable. Correct. Yung hindi imposible, no? Hindi imposible, no? At kinakailangan na siguro kung komplikado na yung problema, try to work on one layer of goal at a time. Okay. Kasi mahirap din naman, halimbawa, kung gamitin natin yung issue ng yung kung someone who can identify with the history of Kennedy na yung addiction mahirap yung process of change pagdating sa addiction kung ganun nakathick yung problema wag muna nating i-overwhelm yung dalawang taong nais magbago. Okay? So, one goal at a time lang muna, and if possible, tingnan mo yung behavior. Tawag natin dito, behavior modification. And if behavior modification becomes successful, hopefully yung heart din, Correct, yung correct, soul will correct. go along, will also follow. Correct. Merong ganong perspektibo sa psikolohiya na inuuna mo nang i-measure yung behavioral goal. Correct. Okay, so para at least makita, ganito natin titingnan na merong pagbabago sa ating pagsasama. Kapag nakita ko na yung umuwi ka na nasa bahay ka na ng alas 10 ng gabi, yan, measurable yan, di ba? Hindi yung pwedeng, gusto ko kasi ako yung inuuna mo. Gusto ko mahalin mo ako. Gusto ko mahalin mo. General. Paano yung mahal? Paano yun, di ba? Gusto ko na pinaglalaban mo ako. Paano yung ipaglalaban kita? Sino yung kaaway natin na kailangan kitang ipaglaban, no? So, as much as possible, kung nais nating maging successful yung process of change, let's be specific. Correct. And one goal, one behavioral goal at a time. Wag natin na-overwhelm ang bawat isa. Sabay-sabay sa isang Baka mamaya pag uwi ng tao, meron ka ng 20 commandments, diba? na hindi alam ng tao saan magsisimula. I like it, no? I like how you put it, Ate Benny, no? Na maging specific tayo doon sa change. And syempre, spine is needed, diba? Kailangan mong lagyan ng backbone yung sarili mo na if you will not do it, there has to be something, kailangan natin ng consequence. Pag nag-away tayo at dinamay mo yung pamilya ko, may consequence ka. Okay. Yan, measurable yan. Measurable, Pag nakita kong may butas ulit yung dingding natin dahil nung nag-away tayo, sinuntok mo to. Aggression yan, ayoko ng aggression. Ito ang magiging consequence. I will not talk to you for one day. Ganyan, or I will pwede. step out of the house and go to My mother. Okay. So those things are specific. Very specific. Na maintindihan ng bawat isa. Make sure then na you communicate it with words, no? Hindi yung sa text lamang, no, na hindi diniscuss, no? Maganda yung you talk to the person. Tsaka maganda pa rin, Kennedy, yung collaboration dyan. That's true. Diba? Kasi mahirap na one-sided lang yung nag-identify ng consequence. Pag ito ginawa mo, ito mangyayari. Diba? You do not know kung ano yung pinagdadaanan din ng tao. Correct. Tsaka baka mamaya, yung binibigay mo, unrealistic para sa tao. Correct. Teka lang, parang sobra yan for me. 20,000 lang sahod ko, yung pinapabili mo 40,000, diba? Mag-aaway tayo, tapos dahil nasuntok ko yung dingding, kailangan bibigyan kita ng shopping spree na 50,000. Oo nga, unrealistic. Unrealistic yun. Good. So, balik lang tayo. One goal at a time sa conflict resolution, and as much as possible, target a behavioral goal. Right. So, napakaganda na naging tugon ni Ate Benny, no, sa atin, no? And it's an honor din na ako man ay natututo sa iyo, no? So, sa pagkakataong pong ito, magkakaroon tayo ng station break. Magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba.
mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng unang Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ang lumalang at nagpapanatili ng bawat isa sa lahat ng bagay. Siya ay walang hanggan at walang katapusan. Siya ay hindi natatapos at hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan at kasakdalan, kabutihan at kaluwalhatian, sa karunungan, katwiran at katotohanan. Walang ibang may nakapangyayari nito, kundi sa pamamagitan lamang niya at sa kanyang kalooban lamang. Ilang persona ba meron ng Diyos? Mayroong 3 persona sa iisang tunay at buhay na Diyos. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Sila ay magkakaparehas, iisa, at pantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV. Masa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline with Kenny G. At nagbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako po ang inyong host and counselor for this evening. Ako po si Kenny G. Ang inyo pong makakasama mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi ngayon pong araw ng Huwebes. Ang Heartline po ay isang radio counseling program na hinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. At tuwing Huwebes, ito po ay in partnership with Back to the Bible Philippines. Kung nais po ninyo magpadala ng inyong mga katanungan, ang aming pong mga numero ay ang mga sumusunod. Sa Globe, 0916-296-6620 at sa Smart naman, 0961-784-9351. Ulitin ko lamang po, ang aming pong mga text numbers sa Globe ay 0916-296-6620 at sa Smart 0961-784-9351. Siyempre kapatid, pwede ka ring sumangguni sa amin sa pamamagitan ng Facebook. I-type mo lamang sa iyong search bar, Heartline FEBC, at dito makikita mo na ang logo namin na puso at pwede ka nang magkomento sa aming palabas ngayong gabing ito, or pwede ka rin magpadala ng iyong private message sa amin upang sa ganon mabasa namin privately at anonymously ang inyong mensahe. So ano pang hinihintay ninyo mga kapatid? Kung nais po ninyo may makatuwang, may makarinig, may maka-advise sa inyo ngayong gabing ito, inaanyayahan kita na magpadala ng iyong katanungan. Muli, good evening, ako si Kenny G. At ngayon nga pong gabing ito, kung kakatsunin mo lang, kasama ko po ang aking may bahay na si Benny Guillermo. Good evening, Benny. Magandang gabi muli sa iyo, Kenny G, at sa lahat ng mga tagapakinig ng programang Heartline, Thursday edition, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Yes, I'm very happy that you're here. Oh, thank you, man. I learned a lot, from you kapag ka ikaw ay sumasagot sa iyong mga
hindi sa mga terminolohiya, no, na natutuwa ako na makakita ng mga iba't ibang perspektibo na nagmumula sa iyo, no. So, yan. It's the Ino-honor same, lang my kita. friend. My friend, it's the same, ano? And I think we can appreciate that beauty of differences in perspective, ano? Correct, Kasi correct, nagkakaroon tayo ng makulay na pagtingin sa ating mundo at sa ibang tao. Correct. Yung So, kulay ay asul at Berde. berde. Oo. So, pero nagkakaisa naman tayo sa kulay ng Correct. red, di ba? Red ay heart lang ito. Okay. So, kung kayo po, mga kaibigan, ay naghahanapan ng inyong magiging katuwang sa buhay, I hope hindi lamang ito dahil pareho kayo ng suot lagi tuwing linggo papuntang church, pero dahil nasi-celebrate nyo rin yung tinatawag na differentness. Yon. No? Dahil Correct. nagpapadagdag ito ng kulay at ng kahulugan sa inyong buhay. Correct. So, Ate Benny, balik tayo sa ating mga questions. The question natin for tonight, how can I establish my doubt that my husband is a narcissist? Married for 10 years, we have not enjoyed a meaningful relationship. We are both Christians and I feel we are ashamed to the body of Christ. Is it true that there's no hope for him to change? He is very vocal in his profession as one having been saved by Jesus. Always quote Bible verses, but his action doesn't match his words. We live together but not like a normal couple. For 10 years, I struggled to know why until I learned about narcissism. Now that I know, I felt cheated, frustrated, yet relieved. I suggest that we divorce, but he does not agree on the pretense that he has a commitment to God to honor the marriage vows, but he has not done anything to make our marriage work. Please advise. Thank you and God bless. All right. Siguro sasagutin ko muna, Kenny G, yung unang katanungan na, is it true that there's no hope? Ano nga yun? Tama ba? There's no hope for him to change. Ako, mga kaibigan, bilang isang nasa profession ng counseling, naniniwala ako that may pag-asang magbago. Correct. Okay? We can always hope for change, no? Yun nga lang, change might not look the way You want it to be. correct. Galing mo doon. Nagkakaiba lang tayo sa picture of change, no? Correct. Maaring yung change sa iyo para sa taong to ay iba doon sa kanyang nakikitang pagbabago, no? Correct. So, to answer that first question, pwedeng may pagbabago na maganap doon Correct. sa asawa mo. Now, pagdating naman, kaibigan, sa iyong pagnanais, ang kanyang sinabi dito, how can I establish my doubt that my husband is a narcissist? Parang gusto niya, gusto niyang patunayan, correct us if we're wrong, pero ang pagkakaintindi namin dito is, gusto mong patunayan na yung husband mo ay Narcissistic. may talagang may ganong personalidad ba na narcissist. Nasa DSM yan, di ba? Meron tayo sa DSM ang diagnose ang Bible ng mga mental health professional ay DSM-5 At meron tayong tinatawag doon na narcissistic personality disorder. Subalit, I will caution you against, diagnosing someone, lalo na kung hindi ka naman trained, even yung self-diagnosis na tinatawag, we don't encourage that, lalo na kung si Google lang ang iyong source. Correct. Sapagkat the more you look for it, the more that you will really find it. Correct. And you will engage in, self-fulfillment na mga tawag dito behavior Correct. dahil nakita mo at parang ito nga yung gusto mong mangyari i-modify mo ang iyong behavior in such a way na umayon ito sa iyong nabasa sa Google. So we caution you against that. Magaling pa rin na step is for you to check in with a professional
Pero gusto ko po kayong sabihan na pag ang mga tao po ay pumapasok sa isang professional for psychological assessment, ito very basic po sa amin ito as far as our training in the seminary is concerned. The purpose is always to rule out, not to confirm a disorder. As much as possible, we go through series of tests, psychological tests, including other forms of evaluation, such as interviewing, talking with the immediate family member, etc. But the intention is always to rule out any disorder. At kung meron nga kung nako-confirm nakita ng naman, hypothesis, ayaw natin na tumigil lang doon sa label na halimbawa, ay may sakit nga siya or ay bipolar nga siya, ay ganito nga siya, no? Kasi the person's diagnosis does not, define his totality. Correct. No? I like that. So, ang tao ay pwedeng bipolar, pero kahit bipolar siya, nanay pa rin siya. Correct. Ibang life role pa rin niya, no? Bipolar man siya, or narcissist man siya, pero may iba pa siyang role na ginagawa. He is more than the label Correct. which we attempt to ascribe doon sa kanyang personality. So, Hindi siya yung totality, no? So, medyo nag-worry lang ako doon sa part na gusto mo talagang Mapatunayan. i-establish or mapatunayan na may personality disorder ang iyong asawa, no? So, if talagang yan ang gusto mo, I suggest na you and your husband would enlist yourself in, psychological assessment na tinatawag, and let the professionals establish it on your behalf. Okay? Or kung anuman ang maging resulta ng psychological assessment na yan, pagdating doon sa pagnanais na mag-divorce, at pero hindi niya gusto dahil siya ay naniniwala na may commitment siya kay God to honor the marriage, marriage vows, maaari rin makipag-ugnayan kayo sa isang legal advisor, okay? Dahil tinitingnan nyo rin yung anggulo ng divorce, at isang ground ng separation or annulment is yung tinatawag na psychological incapacity, So, hindi ko alam exactly kung ano ang inyong sitwasyon, pero parang sa nakikita ko, and again, correct me if I'm wrong, parang sa nakikita ko, nais mong patunayan na siya ay narcissist, and karugtong dito ay nais mo nang mag-divorce, So, or separation or annulment dito sa Pilipinas, So, doon pa lang, meron kang mga ilang tao na kailangan konsultahin. Correct. A psychologist who can run yung mga psychological test, thorough psychological assessment. At kung nais mo ngang mapatunayan na siya ay narcissist dahil binabalak mo nga talaga kayo ay mag-divorce, and again, consult with a legal advisor. Professional. Ako naman, Ate Benny, ang take ko dito, you have to understand na self-diagnosis or diagnosing someone, even with the trained eye, hindi natin ginagawa yan, di ba? Ibig sabihin, what I'm trying to say is this, for you to label someone, it takes more than a training, meron tayong mga tests na ginagawa. It's not just one sitting, there's an observation to be done, di ba? So what I'm trying to say is that, kagaya nung sinabi ni Ate Benny, na not because you feel or you have researched about it means that the person already has, di ba? Marami pang posibilidad, but maybe you are right, maybe you are right, pwede rin naman na maging tama ka, but babalik tayo, let's go to a professional for you to be able to understand. And nawa, kagaya nung sinasabi ni Benny, to rule out, ibig sabihin, hindi naman natin nais na magkaroon siya, kung hindi nais natin na madiskubre, we do not want a person to have sickness, di ba?
Tsaka ang importansya pa rin ano na ang professional talaga ang gumawa nito para sa iyo dahil maaari na yung asawa mo ay nag-exhibit ng sintomas or features of a narcissistic personality pero hindi talaga ito ang kabuuan. Correct, Maaring iilan lang sa mga features ang kanyang naipapakita, no? Pero hindi naman talaga yung kumbaga ay full meeting of the full criteria na tinatawag. Correct. So again, bago po natin bansagan ang ating asawa na may narcissistic personality disorder or kung ano man or narcissistic tendency, maigi pa rin po na i-enlist po natin ang ating mga sarili sa tinatawag na psychological assessment. And the way I see the questioning, Ate Benny, no, ng ating participant or ng ating listener is negatively ang kanyang pag-process sa kanyang husband already. Doon sa question pa lang na, is it true that there's no hope? Diba? Parang null hypothesis ka agad. Oo, parang wala na kaagad. Dehado na kaagad. Sa tanong pa lang, dehado na. But going back to to answer your question, I have seen impossibility eye to eye, noong mga panahong ako'y actively using for 15 years, tinanggap ko na mamamatay na akong durugista, tinanggap ko na ganito na ako mamamatay, ganito na ako mabubuhay, mawala na asawa ko, tinanggap ko na, etc., etc. And I have changed. Ibig sabihin nito ay hindi imposibleng magbago. But, is that what you really want? Diba? Kasi mahalaga din, Ate Benny, yung participation ng isang tao in a relationship. Diba? Because if you don't want your husband to change, definitely, you will get that. So, mahalaga din na, do you really want your husband to change? Gusto mo pa ba siyang magbago? Gusto mo pa bang magbago yung interaction ninyo, yung relasyon ninyo? Diba? Because if that is the case, you also have contribution. You also need to contribute something in the marriage. Diba? Ang nakapagbigay sa akin ng kapangyarihan para magbago ay noong bumalik yung asawa ko at sinamahan niya ako sa change, isinangtabi niya muna yung kanyang plano sa buhay para tulungan akong magbago. And that has made me a different person. Okay? Doon ko nakita yung love na wala akong ibinibigay pero nagstay put yung tao. Maybe that could be your story too. Or maybe your story could be better than ours. Diba? Who knows? But what I'm trying to say is that there's power in love. Diba? So 10 years kayong magkasama, nakita mo negative, there are many negative things sa iyong husband, I assume, kasi the way you question ay parang mabigat na para sa iyo yung inyong relasyon, Now, going back to the question, na hindi mo nakikita yung Christianity, we are both Christians and I feel we are ashamed to the body of Christ. Isn't your husband sticking with the marriage a godly thing? Diba? So, pwede din natin tingnan ito na, teka, kung ayaw niya makipaghiwalay, maybe meron pa rin siyang conviction, di ba? Hindi natin i-zero in na wala talaga. There are some, if you would look intently, na meron pa rin godliness or meron pa rin truth sa relationship ninyo, makakakita ka, Subalit, what I am trying to say is that we are powerless over other people. Baka pa pwede, ikaw ang makapagbigay ng change sa relationship ninyo. Okay? So, you can look at it that way, Kasi nung binalikan ako ng asawa ko, nagkaroon ako ng motivation to change. So, maybe that could be your story or you could have a better one. Napaka-crucial ng magiging role mo, kaibigan, correct. sa pagbabagong iyong inaasam para sa iyong asawa. Correct. At para sa inyong pagsasama. So, I hope, imbis na null hypothesis ang ating pagganahin na, is it true that there's no hope? Oo, correct. Baka pwede negative natin, na kaagad, baka pwedeng tingnan pa natin yung alternative hypothesis na there can be significant change correct. in the future There's if I hope. play my part. Correct. That's really good. There's always hope. May hope pa rin tayo. Another question for us tonight.
Namatay po ang boyfriend ko last January 20 nang biglaan at napakahirap po para sa akin na tanggapin kasi akala ko siya na ang makakatuluyan ko. Ang dami na po naming plano for our future and kasama na po dyan ang pagpapakasal. Napakabait niyang tao at walang bisyo kaya napamahal ako sa kanya ng sobra. Nailapit ko rin siya sa Diyos at bago siya nawala, kainitan na siya sa kanyang buhay spiritual at nag-decide na rin siyang magpabaptize. And then, sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang nagkasakit at yun na nga ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sobra po akong nahihirapan ngayon na mag-move on at natatakot na po akong magmahal ulit ngayon dahil sa takot na baka maranasan ko itong sakit at lungkot na nararamdaman ko ngayon. Ano po ba ang dapat kong gawin? Well, the feeling of fear, that should be the emotion. Diba? Yun talaga dapat ang maramdaman mo at yung kalungkutan. Yun ang dapat maramdaman ng isang taong nagmahal at nawalan. Diba? Na you're afraid. Diba? Siguro, quickly, no? My advice for you is that to sit with the feeling, no? Upuan mo yung nararamdaman mo. I'm sure this is a great experience. I'm sure it is a good love story, no? I'm sure na maganda at naranasan mo yung pag-ibig sa lalaking ito, no? So, sit on the feeling, meaning to say, if you have to grieve, if you have to have a hard time, sit on it, upuan mo ito at huwag mo itong takbuhan. No? There's really no shortcut. No? Nakakalungkot man. Every time a counselee would go to me for help na kagaya ng situation na ganito, talagang walang shortcut. There is no point A to point B, go do this, walang ganon. But for you to be able to process it, you have to go through it, no? And another thing na pwede kong maipayo sa iyo, no, sa pagkakataong ito is that wag mo din madaliin, no? Wag mo din madaliin yung pakiramdam na mag-move on, no? Wag mo rin madaliin kasi kung naging great yung love na yon, no, I'm sure na it will be difficult, no, to be transformed, no, ng mabilis lang na panahon. So for me, go through that feeling, no? Danasin mo yung maranasan mo yung sakit, maranasan mo yung hirap, no? And siguro on a bigger picture, no? On a bigger picture, I think and I believe na it is a blessing that naging girlfriend ka niya. Sa pamamagitan nito ay nakakilala siya sa Diyos. Unfortunately, no, may mga pagkakataon na hindi natin naiintindihan yung plano ni Lord, no? But one thing that I can say about the question is that your relationship has served well, no? Nakapag-serve ng maayos yung relationship sapagkat nakakilala siya sa Diyos. Okay? Yes. Correct. I love that. No? I think I just would like to share yung isa sa mga quote na narinig natin mula kay Wanda, no? At sa love story ni Wanda at Vision. Ay, oo. Sabi niya doon, what is grief if not love persevering? Wow. So powerful yun. So where there is great grief, ibig sabihin there was great love. Wow. So kung sa ano ang dapat mong gawin ngayon, yan, yung emosyon mong nararamdaman, nasasaktan ka pa rin, dahil nga naman talaga maganda yung pag-ibig. Dakila ang inyong naging pagsasamahan at pag-iibigan. So, nobody is rushing you to move on, okay? To jump to the next relationship. Siguro ngayon, Kenny G, makakatulong din sa kanyang pag-move on yung importansya ng rituals. That's good. So rituals, we use the word rituals in counseling and psychology, but it is not in a form of religious ways, no? Hindi ito yung... Kumbaga, yung ritual kasi, naiiba ito sa tinatawag natin routine sapagkat ang ritual, it seeks to enhance yung meaning-making natin sa mga pangyayari, no? Halimbawa, a ritual could be as simple as
anniversary namin next year. Correct. Siguro, luluto ako ng paboritong pagkain ng boyfriend ko. No? Ng boyfriend. Ng boyfriend. Yun. It could Pwede be yun. ritual, no? Or, naaalala ko dati kapag ganitong time of the month, manunood kami sa Fisher Mall. Okay. Pwedeng gano'n, no? Yan, mga remembering, helping you to make sense of what happened. No? Honoring the relationship na inyong pinagsamahan. No? Makakatulong yan sa iyong pagluluksa, pag-grieve. No? And of course, no, condolence din sa iyo, no. I'm sure it's difficult, no. And if I were in your place, siguro maliligaw din ako, no. Yun din, isa din pala yun sa mga definition ng grief. Grief is just basically love feeling lost. Oo nga, hindi mo alam kung saan mo ilalagay, no, yung love na yun, no. Oo. So, kung ako man ang nasa kalagayan mo, no, I might feel the same way, no, na naliligaw ako, hindi ko alam kung paano. Siguro, there are some steps that you can take, no, na pwedeng makatulong sa'yo, hindi para maka-move on, no, kung hindi para mag-grow din, no, doon sa experience mo. First thing to do is that, kagaya ng sinabi ni Benny, no, learn from the experience. Ibig sabihin, yung mga rituals, yung mga memories, maybe that could serve as some lessons that you can use in life, no. Siguro yung boyfriend mo, may mga characteristic na hindi mo character, pero dahil nung minahal mo siya, natutunan mong gayahin o gampanan, no, that could be something that you can use, no. Pangalawang bagay, no, first is learn, no. Pangalawang bagay is talk to people about your experience, no. Talk to people about the loving relationship that you have had with him, no. It can inspire other people, it can inspire also you, 'di ba? Pag-usapan ninyo doon sa small group mo, no. I'm sure there are some people who would want to grieve with you as well, no. So when you are ready, talk to your friends, your trusted friends about your experience so that they and you can learn about it. So, pangatlong bagay na pwede mong gawin is that in this time, no, during this time of grieving, no, siguro mainam na lalo nating hanapin ang kahulugan ng pangyayari sa Diyos. Okay? Nagiging mas mahirap makaunsad sa mga karanasan kapag tinitingnan lang natin yung sakit na naramdaman natin. Okay? Pero kung titingnan natin ang mas malaking istorya na magmumula kay Lord, mas magkakaroon tayo ng acceptance. Okay? Na pagtanggap na it has to happen so that fill in the blanks. Diba? So, by meaning-making, by drawing closer to the Lord, makikita natin yung kahulugan. Kung napanood din niyo yung Inside Out, no? It's a cartoon with emotions kasi emotions talaga yung mga characters, no? Si Joy. Si Love, Joy, there's no love. Wala ba si Love? Joy, Sadness. Si Joy, si Sadness, si Anger, tsaka si Disgust. And Okay? I think there's also fear. At saka si Fear, no? You know, in that story, binabaliwala nila si Sadness, no? No room for sadness. No room for sadness. So, hindi nila sinasama. Anyway, to cut the long story short and to get to the point, when they went through the recordings of the life of the character, nakita nila na tuwing malungkot pala, tuwing si Sadness pala ay dumarating doon sa bata, nakapagpapahayag ng pag-ibig yung mga magulang ng bata. Okay? My point is this, no? Maybe in this time of grieving, mapaparamdam sa iyo ni Lord yung kanyang comfort like no one else. 'Di ba? Maybe in this time of grieving, mararamdaman mo yung pag-ibig ni Lord. Okay? Na hindi mo naman nahahanap ng ikaw ay kumpleto. So, that's just another angle na pwede mo ring tingnan, na pwede ka ring mag-grow spiritually, lumalim ka, no, spiritually. Kagaya lang po ng storya naming mag-asawa, no,
nung ako'y nakalagpas sa addiction, no, ito naman ang naging ministeryo ko. Maybe, in the future, that could be your ministry as well, that you can empathize with people who has lost their loved one. Okay? So, thank you. And again, sorry for what happened, no? Another question. 17 years na po kaming married ng husband ko. We have 3 daughters, pero magkakalayo ang loob namin sa bawat isa. Even me and my husband, I want to separate with him already. He has cheated on me several times already, and I am the breadwinner in the family. Pagod na po ako. Ako. Kakapagod nga naman. Nakakapagod na talaga yan. Na ikaw yung breadwinner, tapos na may cheating pa, di ba? Nakakalungkot din kasi in the family systems theory, no, ang marital relationship ang nagde-develop or nagpo-promote ng system sa family, sa unit eh. So kapag weak ang marriage, definitely most of the time, no, not all the time, most of the time, even the children, yung mga anak ay naapektuhan din ito. Okay? Kapag absent yung love sa couple, definitely, hindi maintindihan ng mga bata or ng family members kung ano ang kahulugan ng pag-ibig. So for me, siguro, ang maibibigay kong advice doon sa nagpadala ng kanyang text message sa atin, Ate Benny, is that, what can you do? Okay? Ano pa kaya yung pwede mong gawin? Okay? Maybe, no, doon sa tinatawag namin na structural approach in counseling, maybe you can uplift your husband, no? Maybe you can affirm your husband so your husband can be motivated, no? Alam po ninyo, maraming To work for the family, to provide for the family. You know, Ate Benny, no, marami na akong mga naging counseling na yung husband ay tinatamad magtrabaho, no? Sapagkat nung nag-exploration kami nung misis, very critical pala si misis na, yan lang ba inuwi mo? Yan lang ba yung trabaho mo? Subalit nung binago niya yung approach niya sa husband niya, kinabiliban niya yung husband niya, noong binago niya yung kanyang pagtingin, yung perspektibo niya, na kahit maliit yung sinasahod, binigyan niya ng papuri. You know what? Yung husband, nagkaroon ng longing, ng desire to earn more for the family. To do more, no? Ngayon, bukod sa kanyang mainstay job, nagkaroon siya ng side gig ng house, ng buy and sell ng mga bahay. Wow. Na house selling. So, ngayon, nagkakaroon na ng kapasidad yung lalaki dahil lang din inilukluk natin yung lalaki, yung husband, sa posisyon na nararapat na naroon siya. Okay? Kasi hindi natin alam. Ako, I do not know the background of the husband. Baka, as a child, binaliwala siya or nakakarinig siya ng mga pagkukumpara sa ibang tao. So, naging mababa siguro ang self-esteem niya. Now, here comes a woman na may strong personality, na may good job, no? Na hindi siya makakompare. Diba? So, hirap siyang gumana, sapagkat siguro hindi siya nakakakita ng encouragement or empowering sa kanyang relationship. So, that's my take. So, pwede rin, at bigyan din natin ng anggulo yung kanyang relasyon din sa kanyang 3 daughters, Okay. no? Kung ikaw man ay nagdidesisyon na nga na makipaghiwalay as a result of your extreme exhaustion at pagod ka na, mabuti pa rin na konsultahin mo rin yung 3 mong anak. Correct. No? Kasi kagaya nga ng nabanggit kanina ni Kenny G, ang pamilya system yan no? Problema sa isa, apektado ang lahat, di ba? So ang causality of problems pagdating sa pamilya, hindi ito linear Correct. No? Lahat dito apektado. Dadamay, Damay. So, kung nais nga natin i-pursue yung direction of separation, konsultahin din po natin ang ating mga anak dahil parte pa rin po sila ng pamilya. At kung ano man po ang magiging direksyon na tatahakin ng marriage, apektado po ang 3 po nating anak. Correct. At naiintindihan ko po siguro, dahil babae ka,
talaga namang nakakapagod. Kumbaga nga, masasabi nating, I'm not sure if, I don't know about you ha, pero may mga ilang babae na gusto rin talaga nila, nagtathrive at nag-enjoy sila working. No? Correct. That's Hindi right. sila yung tipong okay lang na sa bahay, no? There are people who enjoy being, enjoying the typical gender order for female, yung tinatawag na sa bahay lang, sa bahay sila, there was a time in my life, Kenny G, na yun yung gusto ko talaga, no? Correct. At nung nag-celebrate ako, nung sinabi ko sa nanay ko, who's by the way, a career woman, sabi ko, Ma, marunong na ako magluto. No? At nung nakita niya, bumisita siya sa ating bahay, tuwang-tuwa ako, sabi ko, Ma, ako lahat nagluto niyan. Ang unang sabi niya, kawawa naman yung anak ko, no? Kawawa ka naman, dito ka na lang sa bahay, no? And I understood because yun yung orientation niya na Career siya, very career-driven. career-driven siya. Pwedeng mag-thrive ang mga kababaihan. There's sa nothing mga- wrong about it. sa professional sphere na tinatawag. And then, nag-transition din ako to actually thriving. No? So, meron din I'd like to believe that there's a part na sa ating texter na na-enjoy din niya producing for the Correct. family. Yun lang talaga. Siguro mas maganda kung dalawa sila na Correct. nagpo-produce for the family. Kasi nakakadagdag nga naman yan ng stress, Yes. ng pressure, ng burden, tapos hindi pa pala okay yung marital relationship. Correct. So, ako, isasuggest ko sa kaibigan natin, kung hindi nyo pa po na-try yung marriage counseling, yung talagang every week kayo nagmi-meet, kayong dalawang Yes, mag-asawa, at merong conjoint session and individual session. Naku po, I highly encourage you po, tawagan nyo po ang Back to the Bible Philippines, Yes. 3rd floor, 135 West Avenue. Pero don't go there. No? We do not meet face-to-face yet. So, kung nais po ninyo magpa-counseling sa Back to the Bible Philippines, ang aming pong numero ay 837-21775. Ulitin ko lamang po, ang numero po ng Back to the Bible, kung nais po ninyo ng mas in-depth counseling, ay 8372-1775 and look for Benny. Look for Miss Benny or Ken. No? Kami po yung mga counselors doon. Of course, meron pa kaming mga ibang counselors, but we are the married. Kami po yung mga married counselors doon. Si Dr. Joyce is there, Ate Marlene Guillermo is there, Louie Gupit is there, and of child course, counseling. for child counseling, of course, Lorraine Mosca, We have Begiras, also Hazel Losada yes, for child and adolescent counseling. mga counselors natin yan. So, we are a team there. So, you can visit us or call us. No? And you have to understand din, before tayo mag-move sa next question, I hope that siguro sa mga listeners din natin, you have to understand that affairs don't just happen. No? Ibig sabihin nito, meron pa itong pinagmulan. Pwedeng childhood, no? Pwedeng may mga problema in the past itong husband mo, no? Or pwedeng meron siyang hinahanap na hindi niya nakamit in life. Siguro hindi siya na-affirm, siguro hindi siya sexually satisfied, no? Pero mali pa rin 'yon, no? I'm not saying that you are wrong, but what I'm saying is Thank you for saying that. I am saying that it is a build-up. It is not gumising yung husband mo at naghanap. Okay? So we have to identify that if you want to give your relationship another chance. Okay? So what you're saying, Kennedy, is, yun nga, hindi ito matik na nagising na lang siya, ay, today, mangangaliwa ako. And that adds, that puts the nail in the coffin kapag ganun yung thinking ng isang tao na manloloko talaga siya. No? So we have to understand na may mga series of events that transpired bago siya umabot doon sa, sige, I will have an affair. So, okay yan, pero gusto ko yung sinabi mo, Kennedy, na mali pa rin yun. Mali pa rin. Mali pa rin. In Kasi meron any pa shape, rin tayong form. choice, Meron to pa not rin. be the victims of our past. Correct. No? Oo. So, may ganun pa rin yan. Ako, naniniwala ako na having the problem is not the same as being the problem. Oh, that's really good. No? So, meron Quotable. tayong problema, nagkaroon na, nangaliwa ka, and it doesn't always mean na
ako yung may kasalanan kung ba't ka nangaliwa. Correct. No? Kasi ikaw naman din ay meron ka rin ginawa. Correct. No? So, pag-usapan natin kung ano pa yung mga mechanism na existing sa dynamics ninyo that contributed, no? Or na kumbaga nagpaypay doon sa idea na, sige, i-violate na lang natin yung commitment natin. Correct. So, tingnan natin yung mga ganong mekanismo. Okay? Maraming angulo din, ano. So, I'm not promoting that it's your fault, no. I'm just trying to say na these are series of events na kung magbago man yung affair, dahil doon tayo nakatutok, since hindi na bago yung ugat, pwede pa rin umusbong. Okay? Another question for us tonight is, my son who is 32 years old still lives with us. Nakapagtapos naman siya ng pag-aaral, subalit for some reason, hindi siya makahanap ng trabaho at may pagkatamad. Paano po ba namin siya matutulungan? Gayong matanda na din kami ng aking asawa. Okay? Kung papasok tayo sa Bible, ang sinabi ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Di ba? So, but there's wisdom to that, no? Baka pa pwedeng tanggalan natin dahan-dahan ng privilege kasi nakapagtapos naman yung inyong anak. I was pushed to work when I have nothing. No, nung naalala mo yun, nung tinanggalan tayo ng wala ng allowance, diba? Anyway, during the time that I was sober already, tapos na ng rehab, no, wala nang binibigay sa akin na pera. So I have to do something. That can be a tool that you can use with your son. Tanggalan natin ng pribilehiyo, no, yung allowance, bawasan natin, kung hindi tanggalin natin. Kung ayaw niya magtrabaho, bigyan natin ng chores sa tahanan upang maramdaman niya na yung kanyang kinakain kanyang pinaghihirapan, 'di ba? Nakakalungkot, Ate Benny, kasi there are times na yung mga magulang mismo ang nag-i-enable sa kanilang mga anak para hindi maghanap ng trabaho. Kasi nabibigyan naman. May wifi naman sa bahay. Kapag nag-request ng panibagong cellphone, binibilhan. Kapag kailangan ng laptop, binibilhan. Pero hindi nagtatrabaho. So, nung nilagay ako sa edge ng aking father na wala nang makatanggap kahit 100, kailangan ko pang iluhod, doon ako na-push naman to really work. And you know, sa awa ng Diyos, mahirap pa rin. No? Sa awa ng Diyos, na-train naman ako na magtrabaho talaga, di ba? First time in my life, I was 33 years old as well, no? I was working, no? I was working real hard, no? Gising ako ng 5 a.m., uwi ako ng 10 a.m., tapos gising ako ng 5 p.m., alis ako ng 10 p.m. para mag-drive. I was a driver. No? Dahan-dahan, no? Naging faithful naman si Lord sa amin, ano, at nailambing naman din sa mga magulang na may pahiraman ng pera para makapagnegosyo, no. Subalit, point is, maybe you can help your son by not enabling him. At doon ko rin naman nakita yung kagandahan ng action na yun, ano, ng yung mga magulang. No, kasi kung hindi yun siguro nangyari, hindi ko makikita na ma-live out mo yung salitang commitment. Correct. Correct. Can you explain that para sa listeners natin? At dyan po, nagtatapos. Kasi dito kay Kenneth, doon ko talaga nakita, no, sa kanyang dedikasyon sa pagtrabaho, yung anong itsura ng isang tao na kahit hindi niya gustong pumasok, he would still show up. Huwag naman sana may nakikinig sa office. Sa Grab yun. mga boss po. Dati po yun. So, yun naman ang na-appreciate ko doon sa decision. Pero, if I may just offer another angle, okay. din, Sure. Tingnan din natin kung ano yung mga factors na posibleng nakakaapekto kung bakit hindi siya ganon
nakakapag-land Productive, ng oo. trabaho or hindi siya productive. Baka naman po nagtatry maghanap ng trabaho pero hirap lang po talaga. Oo, pwede rin. So, pwede rin ganun, talagang mataas ang competition ngayon sa employment, or talagang maraming tao talaga ngayon ang nawalan ng trabaho. Tingnan din po natin yun, Pero wag lang, tingnan din natin yung posibilidad na kahit hindi po tayo pumapasok ngayon, pwede pa rin po tayo mag-side hustle na tinatawag. Correct. Pwede dito magsilabasan ng ating creativity at makapag-produce tayo ng business, online business. Tingnan natin yon. Ang sinasabi ko lamang po dito na marami pong factors for unemployment. Correct. Talagang hirap ang bansa, may pandemya, at baka po meron din po tayong na program sa anak natin kung bakit hindi good. ganun Motivated. ang ating anak na i-pursue kung ano man yung napipicture niya sa kanyang Karera. So kung sa tingin po natin meron din po tayong, kasi Kennedy, gusto ko itong ipakita na angulo dahil nakailan na akong mga narratives na naririnig in the counseling room na nais naman, may heart, gustong magtrabaho ng bata, okay? Yun nga lang, ang mga parents gusto ng, sino may iwan sa amin? Sino yung katulong ko dito? Sino yung ganito? Sino mag-aalaga kay Jun kapag nandun ako? Maglalaba ako, papasok ako dito. Sino mag-aalaga? Paano nga naman magtatrabaho? Diba? So, kumbaga, paano naman din makakalipad yung bata? No? So, nais ko tong ipresenta itong ganitong angulo kasi posible to Posible at meron din tayong contribution kung bakit hindi ganun nagiging productive ang ating anak. No? So, ang ginagawa po namin ni Kennedy is to present you with alternative perspectives. Correct. That you can consider. Na sa tingin nyo ay, baka posible. Correct. Pwedeng may bearing sa aming specific na situation. Alright. Thank you very much, Ate Benny. At sa lahat po na nakikinig ng Heartline at maraming pong salamat sa inyong pong pagsubaybay sa amin. Nawa ay nakapag-ministeryo kami sa inyo ngayong gabing ito. Subalit nakakalungkot man sa pagkakataong ito ay magtutungo na po tayo sa ating pangwakas na panalangin. So samahan po ninyo kami as we end our time in prayer. Lord God, tonight we would like to thank you for Heartline. Thank you, Lord God, for the problems, sa mga problemang aming nararanasan. Sa pamamagitan nito, Panginoon, nakikita po namin yung need namin for other people, yung need po namin for a God, Lord God. At sa pamamagitan po ng mga problemang aming nararanasan, Lord God, nagkakaroon po ng learning sa aming buhay. Nagkakaroon po kami, Panginoon, ng mga pagkakataon para matuto. Lord, I pray that tonight, sa mga tao pong hindi namin na-accommodate, Lord God, I pray, Lord God, that as they continue to seek for purpose and meaning, Lord God, I pray, Lord God, that you will just show up, Lord. I pray, Lord God, that as they continue to seek you, Lord God, magpakilala kang isang Diyos na buhay, isang Diyos na may pakialam, Lord God, at isang Diyos na handang gumabay sa mga taong nagsasaliksik sa inyo. Thank you, Lord God, for tonight. And Lord, we just want to honor you. We just want to give you the highest praise tonight. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli po, ito po si Kenny G. At ako naman po, si Benny Goyco Guillermo. At kami po ay nagpapaalam. Muli po, maraming salamat. Good evening and good night. Muli, ito po ang Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.